Hi guys! So good news naman muna. I-share ko sa inyo today kung paano ako nakahingi ng financial assistance sa local government unit namin. Yes, possible po yun. Pero before ko sabihin yung mga requirements, i-share ko muna yung mga rules para hindi tayo masyadong umasa at para alam natin kung ano yung mga kailangan muna nating gawin. So number 1, sinulat ko na siya para mabilis. Number 1 is, again, magkakaiba po ang rules ng mga LGUs natin. Meron pong mga LGUs na nagbibigay ng pera quarterly. Meron din namang nagbibigay ng monthly. Depende po sa budget nila. Number 2, nakukuha po yung money in a form of a check. Usually, naka-check siya and nakapangalan sa therapy center para siguradong diretso dun sa pangangailangan ng mga bata. Kasi minsan daw po, sabi sa akin dati, minsan po nagagamit yata ng magulang sa ibang bagay at hindi na pupunta dun sa therapy center. So usually, naka-check tapos naka-address dun sa therapy center. But in some cases, meron din naman daw mga pagkakataon na naka-check nakapangalan dun sa guardian or dun sa magulang. Ganyan. Minsan cash, pero usually talaga naka-check po siya. Third po, yung financial assistance po is para po doon sa mga batang nagte-therapy na. Meaning ongoing na yung therapy nila. Hindi po yung magpapa-check up pa lang tapos hihingi tayo ng pera. Kasi I think yung reason po behind doon is merong mga hospitals like PGH na nag-o-offer po ng free consultation sa mga bata na may autism or yung nakikitaan ng signs ng autism, kailangan nyo lang mag-inquire sa PGH. Kaya po yung financial assistance is doon, ay para doon sa mga bata po na ongoing na nagte-therapy na. And then fourth, ako po, taga Marikina po ako. Sa DSWD ako unang nag-inquire. And then sinabihan nila ako na dapat sa CSWDO. CSWDO is City Social Welfare and Development Office. Doon po nagsasubmit ng requirements. Pero in your case, kung hindi po kayo taga Marikina, kailangan nyo pong mag-inquire uli kung sino ang nagpa-process ng financial assistance. And then, ang processing time po nila, usually daw, dito sa Marikina is 2 weeks yung fastest kapag may budget. Pero kung walang budget, then hihintayin. Minsan umaabot po ng 3 months before makuha ng mga humihingi ng financial assistance. And then, part 2 po tayo for the requirements and interview. So, make sure to watch the part 2. Hi guys, I'm back for the financial assistance requirements. Itong mga requirements po na ito ay dito sa Marikina City, pero i-share ko na rin sa inyo para po may idea kayo. So number 1 is request letter to Mayor. Ito po yung mga Dear Mayor, humihingi kami ng tulong, blah blah blah. Make it straight to the point and iwasan po natin na super melodramatic, yung mga totoo lang po. And then number 2 is valid ID with complete address. Sa amin, isa lang po yung hiningi. And then, number 3 is medical certificate. Kung wala pong medical certificate, I think sa Marikina City po is tumatanggap ng clinical abstract. Inquire nyo rin pong mabuti. Baka pwede naman yung clinical abstract. And then, number 4 is service quotation from the therapy center. Doon po sa mga kakilala ko and friends ko na nag-try humingi ng service quotation, I think ito po yung isa sa medyo mahirap-hirap na hingin kasi yung mga centers po, meron silang kanya-kanyang rules before sila mag-provide ng service quotation. Yung iba po kailangan, I think yung iba kailangan at least 6 months na kayo nagte-therapy sa kanila. Yung iba naman po medyo maluwag na as long as nakapag-start na kayo sa kanila mag-therapy, nagbibigay na po sila ng service quotation. Sa service quotation po kasi, doon nakalagay kung magkano yung OT and ST nila or basta kung ano man yung therapy kinukuha nyo doon. And then, nakalagay doon din yung frequency, ilang beses sila nagte-therapy sa center, at saka yung amount. Ayun. So, yun po yung nakalagay doon. And then, dito po sa Marikina City, may interview din para makahingi ng financial assistance. Yung mga tinanong sa akin before is, ilan yung anak, ano yung trabaho ni husband, ito bang bahay namin ay owned or rent, magkano yung Meralco bill, ilan yung nagtatrabaho sa amin, kung pareho ba kami or isa lang, may car ba or wala, tapos ilang years nang nagte-therapy.
Yun po yung mga tinanong sa akin. And again, parents or guardians, let's be honest kasi parang ang pangit naman, 'di ba, nagagamitin 'to ng mga anak natin tapos magsisinungaling tayo sa mga bagay-bagay na 'yon. Yung sa amin, ayun, sinabi ko po yung totoo. And then isang beses lang po akong nakahingi sa Marikina City kasi isang beses pa lang naman talaga kaming nagipit ng sobrang-sobra. Kumbaga, give chance to others kung hindi naman po talaga kailangan, hindi na kailangang umulit. Pero just in case kailanganin po uli namin, di pipila po uli ako doon. Ang nakuha ko po ay 5,000 pesos. Yung cheque po is nakapangalan sa akin and na-encash ko po siya by depositing it to our bank account. Tapos nung na-encash, saka ko po ibinayad. Yun lang, sana may nakuha kayo. Thank you, bye-bye!